At simula, yung gray, yung Tokwing Gray, bigayan sa akin ni paring Adrian Manalansan. Napaka-promising yan. At ako si Joseph Calma, owner ng Calmado Game Farm dito sa San Fernando, Pampanga. Welcome po kayo dito sa aking farm. Sa bawat umaga, may bagong laban. Pangarap sa puso, di kailan Welcome sa panibagong nating farm visit. Panibagong araw, panibagong vlog. kailangang hakbang. Nandito tayo ngayon sa San Fernando, Pampanga, sa Calmado Game Farm. Maraming beses muntik nang sumuko, pero sa Diyos kumapit di na nalito. Sa bawat kamera may kwentong totoo, buhay na inspirasyon sa bawat tao. Ito si Rancid, blog tuloy lang. Alam nyo mga boss at si Sir Joseph bago lang namin kakilala, no? So nagkakilala kami doon sa World Trade Center. So na-invite ang grupo na i-vlog yung kanyang business at the same time yung kanyang farm. Kaya kami nandito ngayon. So bagong kakilala, bagong kaibigan, si Sir Joseph Calma. Yun mga boss, dito nating sisimulan ang ating kwento, farm tour at interview kay Sir Joseph Calma, ang owner ng Calmado Game Farm dito sa San Fernando, Pampanga. Let's go! Magandang araw, it's your boy Kigi once again. At syempre kasama natin ang grupo ng Team Pausbong. Kompleto tayo ngayon ng Team Pausbong. At syempre nandito tayo ngayon sa San Fernando, Pampanga. Brother, pakilala ka muna syempre at ang ating co-host for today. Ayan, syempre nga pala, Strong Chicken TV, ang inyong abang lingkod. Ayan, syempre, pinapakilala natin ang owner ng Calmado Game Farm. So, syempre, walang iba kundi si Sir Joseph Calma. So, Guys, good morning. Magandang umaga. Nandito tayo sa farm namin sa San Fernando, Pampanga. Nandito kami para magkwekwentuhan ng mga tungkol sa aming facilities and then sa aming breeding, sa aming mga bloodlines, at yung mga aming achievement for the past I think 7 years or 8 years pa. Kung hindi nyo na itatanong, ang pangalan ng game farm na to ay syempre parang si Sir Joseph. Sir Joseph Calmado lang. Calmado Game Farm. Napakagaganda ng mga materialis na nandito guys, lalo magiging cock season na. Nakita ko rito is mga Gilmores and then mga syempre mga White Kelsos din, and then yung mga Grays niya na malulupit. So, ang dami ring achievement na itong taong to guys. Sobrang lupit ng mga manok dito. Grabe si Sir Joseph. Kung makikita nyo mga ka-Team Pausbong yung mga achievement ni Sir, mabibigat kasi ibang klase si Sir Joseph, yung Calmado Game Farm. Kalmado pero delikado. Delikado, diba? Tama yun. Kasi grabe yung mga materialis nito. Kasi sobrang lulupit ng mga Sir Joseph, bahagyan mo nga kami dito Sir Joseph about dito sa farm na to na. At simula, yung gray, yung Tokwing Gray, bigayan sa akin ni paring Adrian Manalansan. Napaka-promising yan. At saka, yung gray kasi namin, walang nahalo dyan kahit anong gray, kahit saang gray na
kay parang Adrian lang talaga yan, simula't simula. Doon ko lang iniikot yan. Pinabalik-balik lang namin dyan. Then, pagka medyo na-deteriorate na yung bloodlines, bibigyan na naman ako ni parang Adrian ng bagong broodstag or mga inahin, mga pullets para may upgrade lang na may upgrade yan. So, every year yun yung sometimes naabot pa namin na mag-full show kami ng gray, 5 gray, 1 red, ganon. Basta majority kasi ngayon, di ba, breeding season nga, makikita nyo sa range namin, napakadaming gray. Mga more or less 1/3 nung aming breed is gray. Yung 2/3 niyan, doon na lang mahalo yung mga hatch, yung reds, yung mga sweaters, and then yung mga white kelso namin. Yung bulik, ganun din, kasama na doon sa 2/3 yun. Pero yung 1/3 ng buong breeding namin, halos gray. So straight breed pala siya ng Tokwing. Oo, puro talking. Ay, parang kung i-analyze siguro for the past 7 years o 6 years na yan na namin binibreed. I think parang yung iba niya napuro na namin, naipapuro na namin. Dahil kung ganun lang na katagal, na hindi naman sila napapalitan o hindi naman nalalagyan ng ibang bloodline. Purong talking gray na rin halos yung iba namin na bibreed dyan. So bali, Sir Joseph, yun yung kagandahan ng ng straight breeding na hindi ka na naghahalo ng ibang foreign materials. Kasi napupuro mo na siya eh. Tama. Di ba? Tapos tested nyo pa. Hindi nyo na kailangan talaga ng iba pang materials para sa Hindi ka nahahanap. Definitely hindi ka nahahanap. Kasi every breeding season, sasabihin natin for example, meron siyang matalunan ng mag-range lang siya ng 40%, 45% ng winnings doon sa breed na yon. For example, sa early bird nangyari yon. Pero pagdating ng local, national, makikita mo rin yung development niya. Unti-unti, yun na, na siya, nagpipik na yung niya, yung mga winning percentage niya, na tumataas na, then na-maintain niya na talaga yung kung ano yung ine-expect namin for the breeding season para doon sa mga binreed na yun na stag. So in short, sir, consistent talaga yung score ng Sure, goals nyo. totoo. Kasi gaya nga ng sabi nyo, sir, siya talaga yung nagbigay ng kampyonato rito, sir, sa True yan. Yan ang masasabi ko. Kung ano ba ang i-analyze yan yung mga manok namin dito na itatali. Bagay, sa ngayon kasi hindi ka na halos makapagtali ng gray. Every expo, every mga visitors namin dito, nauubos talaga. Hindi ko na rin masabing makapagpalugon ako noon dahil na-commercial na namin. After 3 years na talagang nakip ko siya na ginagamit ko sa breeding, ginagamit ko sa every buyers, yun ang hinahanap, sir. Oo, Kasi talagang yun ang nakita sa yun inyo, ang sir. una nilang tatanungin sa'yo, boss, meron ka pa bang grays? Boss, meron ka bang gantong gray na sa local? Boss, sa national, pwedeng unang pili namin sa gray. So yun, ewan ko kung ngayon tatagal yung gray ko kung merong matitira. Pero sa mardami naman siguro, hopefully may matira. Pero sa dami kasi ng expo na ngayon, na meron WG, yung Fiestag, nadagdag pa yung Philippine Breeders Festival, may IGF, yan, sobrang dami. Every year kasi lahat yan halos nasasalihan namin. Sa ganung breeding mo pala, Sir Joseph, dito sa farm mo na to, nagkaroon ka ba ng struggle? Kasi para dito sa mga viewers natin, sa mga followers natin na nagtatanong din na paano ma-maintain ng ganito kagandang farm? Siyempre sa simula hindi maiwasan yung struggle, siyempre. At saka unti-unti lang talaga, continuous learning din yung pagmamanok. Tama, sir. Huwag mong hintuan yung makipag-usap, makipagkwentuhan doon sa mga veterano, sa mga malalaki na yung malalawak na yung experience tungkol sa breeding. I think yun na rin yung na-maintain ko na rin doon
ano namin, yung aming paghahanda, kung paano yung preparation, yun lang breeding at saka yung paggagamot ng mga manok. Yan talagang continuously, tsaka yung pagtitimpla ng bloodline, yung pagkocross, kung saan mas mainam yung sweaters, kung saan mainam yung kelso. Yan, unti-unti, talagang kailangan, tuloy-tuloy lang tuloy-tuloy lang. Alamin at alamin mo yan. Yung sa struggle, unang-una, ma-encounter mo yung mali yung pagkocross mo, mali yung paggagamot mo, and from doon sa kamalian, unti-unti maiko-correct mo yan. Mas mainam din na yung socialization together dun sa mga dun sa mga nakakaalam tungkol dun sa mga kung paano mag-ayos ng breeding, kung paano mag-ayos ng pagpapalaki ng sisiw. Doon din, kwento-kwentuhan lang. Then yung sa social media, napakarami naman yan. Ako nga, nagsimula lang. Wala naman ako talagang aral tungkol sa manok. Alam nyo ba, yung YouTube, Yes, ginawa ko yung eskwelahan. YouTube Academy, kung tawagin nila. Tama, sir. YouTube University, YouTube Academy, yan. Panoorin nyo lang ng panoorin. Nandyan yung mga sikat na mga Amerikano, sikat na yung mga veterano natin na nagmamanok. Diyan ko lang din sila tinitingnan. Yung mga documentary dyan. Doon makikita mo kung paano talaga magmanok, kung paano ka makakasurvive tungkol sa pagmamanok. Napakahirap kasi itong industriya na to. Ayun. Hanggang ngayon kasi sir, siyempre, kahit na magaling na tayo, siyempre continuous learning pa rin, kailangan pa rin nating galingan, di ba sir? Nag-upgrade ang game. Nag-upgrade ng Ano kasi ngayon dati, di ba, manok nga natin, kung tawagin natin, Tagalog lang, gano'n, di ba, yung mga, yung mga manok bahay lang. Ngayon talagang Iba na sir, iba na. tsaka napaka-upgraded yung pagmamanok ngayon. Daming imported, ang daming klase ng paggagamot. At number one, napakarami na ngayon ng sakit. Iba't ibang klase ng sakit ng manok. Pag inabot yung farm mo noon, ako po, sayang lahat ng pinaghirapan mo. Kaya dapat lahat yun mape-prevent doon pa lang sa mga vaccination. Saka minsan nakakatakot din sir yung makakuha ka ng breed galing kay Givens. Yes. Yung sikat na si Givens, yung given by ganito, given by kumpare, given by... Para sa mga backyard breeders lang. Dapat nilang iwasan kasi syempre, maganda na may nakukuha tayo, may binibigay sa atin, pero hindi natin alam na yung given na yan na manok is yun pala dahil reject dahil may pintas o hindi naman natin alam kung may sakit. Nadadala pa natin doon sa backyard natin. Kumbaga siya pa yung nagiging problema ng Totoo. farm sa Givens na yun Yan, kay Given. So, Sir Joseph, pwede niyo po ba kaming ma-tour dito sa ating farm, sa Calmado Game Farm? Well, actually, banda ron, nandun na napuntahan nyo na yung aming breeding area doon sa mga pens namin doon. Well, ang type of breeding namin, nung simula, battery cage kami. Yung mga konti pa lang yung mga inahin ko. Siguro, nung mga 30, 40 pa lang yung inahin. Battery cages ang style ko. Ngayon, flock mating na siya kasi hirap ding mag-battery sa sobrang dami. Hindi mo lahat yan maiupo. Matrabaho So, matrabaho. Kailangan mo talaga ng maraming tao. Ngayon, tsaka mas madalas nasisira yung inahin dahil nga sobrang kulong siya. Totoo. Nandun lang siya sa isang confined space. Hindi siya nakakagalaw, nasisira pa niya. Dito kasi sa flock mating, nakakakilo siya ng maayos. Then madali makita kung merong siyang diferensya sa dami nila. Compare mo na kagad sila. Makukuha natin kung ano yung mga dapat nating alisin at saka yung mga dapat nating hindi na gamitin. Everyday, dalawa lang yung taong gagamitin mo, okay na. Well, after naman yung aming incubator, nandito meron kaming incubator room.
which is ang capacity is isang 1,500 tsaka isang 1,000 capacity. May backup kami na mga 300 para kung halimbawa kulangin naman yung 2,500 na yun, meron pa kaming backup na magagamit in case na magkaroon ng aberya yung incubator. Mamaya mapapalitan namin. Well, pagdating dyan sa incubator, share ko lang yung konting sa inyo, kaalaman tungkol sa incubator na napaka-importante. Yung mga itlog natin, naisasalang na natin yan sa incubator, dun sa setter. So, dapat dyan, everyday, para hindi masayang yung mga itlog na natin na napakarami sa isang incubator. Dapat at least everyday, mamonitor natin yung temperature niyan at saka yung humidity niyan. Yung pan at saka yung yung power niya, kung nawawala ba yung pan, yung para yung blower po, yung humidity tumataas ba or bumababa, yung temperature dapat at least laging maintain. Lagi nating ibibilin yan doon sa mga breeder natin na i-update tayo everyday. Kasi pag nasira yan, 2 araw lang masira yung incubator mo. Hindi yan mag-function. Sira lahat yung itlog mo. O I think siguro mga within 24 hours na hindi yan nagpa-function. Maring pagdating ng hatching, sira na yan. Yung mga boss, maliban doon sa bungad, ng mga cording area nila, mga tipi, mayroon din dito sila na sa likod. May small portion din sila dito. So, medyo makitid lang, pero mahaba hanggang dulo. Ayan. Ito yung nasa likod ng nila, gradas. Ayan, ang dami nila dito mga gray. Ayan, dami nilang gray. Ang as per ng handler din na kausap natin, yung gray nila dito, mga tokwing gray. Pinangalan nila doon sa may-ari ng sa Kawit Cavite. Ayan. Tara. Pinasok ko lang, pinakita ko lang sa inyo yung nasa likod. Balik tayo dun. Ito yung pinaka-gate niya. Busy yung mga staff ni Sir Joseph. Yun mga boss, pagtatapos ng ating farm visit dito sa San Fernando, Pampanga, sa Calmado Game Farm. Ayan, at sana nasiyahan kayo sa ating mga ipinakita at lahat ng facilities dito ng Calmado at sa mga binitawan ni Sir ng mga tips na sana may natutunan kayo at magamit nyo sa inyong pagbe-breed, especially doon sa mga nag-uumpisa pa lang Ayan mga boss, at maraming salamat sa pag-accommodate dito sa amin, Team Pausbong ni Sir Joseph Calma dito sa San Fernando, Pampanga. Maraming salamat sa staff nila sa pag-assist sa amin. Ayan, thank you very much. Hanggang sa susunod na mga vlog, magsama-sama ulit tayo at mag-i-explore tayo sa mga bago nating target na mga farm. Kaya huwag kayong bibitaw, sundan nyo lang ang Team Pausbong. At kung bago ka pa lang dito sa munting channel ko, pa-subscribe naman, Rancy Vlog 2.0 at Kuya Rancy Vlog. Ayan, don't forget to share, like, and comment. Alright, maraming salamat. At hanggang sa muli, magsama-sama tayo. God bless po.